Magandang araw po. Ang video po natin ngayon ay itong pangunguha ng gulay natin na alokon. Wala siyang gaanong dahon pero may mga bulaklak siya. Kaya tayo ay kukuha. Ang gagamit tayo ng panungkit para maabot. Yan po. Dahil season na po ng alokon, ayan po't may mga bunga na. Dati napakadami niyang dahon, pero ngayon ay walang dahon dahil sa sobrang lakas nga ng hangin at nagbagyuhan ay nawala ang dahon. Pero nung tumutubo yung dahon ay may bulaklak naman po. Ayan. Pag tag-ulan, napakadami po niyang dahon. Para makaabot tayo ng bulaklak ng alokon, tayo gagamit ng mahabang panungkit. Yan naman po hinahatak, madaling putulin yung mga sanga-sanga para makakuha tayo ng bulaklak. O ayan po, katulad nun, ayun ang ating panungkit. Meron tayong ginagamit na karet. Ayun po, sinusungkit. Akyat siya dun sa ladder. Ayun po, ako napansin nyo may ladder. Kaya lang po ay may kakao, kaya hindi natin mapansin. Ayun po, nakaakyat si Caviteño farmer at sinusungkit niya yung yun po, pinuputol. Yan. Yan po yung paraan ng pagkuha dahil masyadong mataas ang puno at sanga, mga sanga. Igagano yung karet tapos papatakin hanggang sa maputol. Eh kung bibilin po natin sa market yan, mahal po yan. Yan po yung paraan ng pagkuha ng alokon. Dito tayo sa baba tayo kukunin natin yung mga nakuha na ni Caviteño farmer. Ito po yung sanga ng alokon. Once na naputol doon, ayan po. Ayan. Ito po siya. At may dala akong basket. Diyan ko ilalagay. Yung mga nahulog na mga bulaklak, pinupulot po natin. Katulad ng mga ganito. Yan, medyo magulang siya pero patutuyuin ko. Patutuyuin ko po siya. At yan po ay pwede nating ilagay sa pinakbet. Sama natin sa pakbet. Masarap po yan kahit tuyo na yan. Ito po yung bulaklak ng alokon. Ito po yung nakuha or bumaksak na alokon, or dito po sa Cavite, himbabao ang tawag. Ayan po. Pinuputol yung mga sanga-sanga. Yan po yung paraan ng pagkuha. Ito na po yung ating nakuha. Itong nasa basket. Ayan po. Medyo madami-dami na rin. Ayan po. Si Caviteño farmer po ang nanunungkit. Mayroon kaming karet.
na pangkaret na medyo mahaba po yung ano. Tapos may kasamang ladder. Ayan. Yan po ay masarap. Lagyan natin ng kamatis, dilis, bulang lang po. Or hipon. Yes. Darling. Dilis or hipon. Pwede rin nating isama siya sa pakbet. Tama-tama po ako ay nag-harvest ng kalabasa. Yan po siya. Umakyat siya sa ladder na inano niya sa, tinali niya sa puno ng niyog para makaabot siya doon sa mataas. Masyadong mataas. Hindi po naman natin maproning. Kasi ito po yung tagilid. Ang lupa. Pag pinroning natin, masyadong nakakatakot po. At saka may mababaksakan pong mga paminta at may mga tanim po sa baba. Kaya hindi po namin pinoproning. Pag season po ng tagulan, yan po ay maraming dahon. Katulad po nung nabanggit ko sa inyo na maraming dahon. Pag ganito pong season, nakapag-ulanan na, hindi na masyadong makapal ang dahon, pero bumubulaklak naman siya. Katulad nga po nito. Wala siyang ganon dahon, pero nabulaklak siya. At yung murang dahon yan po ay pwede nating isama sa paggugulay. Yan po yung aming simpleng buhay. Pero kung bibilihin mo yan dito, medyo mahal din po itong himbaboo or alakon. Yan. Yan po ay hihimayin natin at ilalagay natin sa rep para may gulay tayo sa mga susunod na araw, dahil hindi pa po natin ito magugulay sa ngayon. Tayo lang po ay nag-harvest ng himbaboo dahil medyo gumugulang na rin po. Ay pag magulang, yan po ay, yung magugulang po yan ay pinatutuyo ko para tumagal, para may pansahog nga tayo sa ibang gulay. Ito na po yung na-harvest nating alokon or himbabao. Kaya po dala natin ang tangkay. Yan po ay kinarit nga. Sabi ko nga sa inyo, pinakita ko sa inyo yung para ng pag-harvest or panguhan ng alokon. Yung po ay inakyat, may dalang hagdan, ladder, at mahabang panungkit na may karet. Yan, kaya inuwi ko yung mga sanga at aking hihimayin. Kukunin ko po yung mga bulaklak na yan. Yan po yung masarap na ibulang lang, lagyan ng hipon or dilis na may kamatis. Yan po yung ating kukunin, yung mga bulaklak na yan, saka yung medyo murang dahon. Dahil yung murang dahon po ay pwede ring gulayin. O, yan po. Yan, sinare po namin sa inyo itong alokon or himbabao dahil season nga po ng himbabao. Medyo mahal po ang ating himbabao pag bibilhin natin sa market. Kasi yung mga kapatid ko po ay bumibili pa sa market sa Maragondon or sa Manila. Yan po ay sanay kaming kumain dahil meron din po kami puno ng himbabao or alokon na tanim dun sa lupain ng tatay ko. Yan. Yan po yung ating nakuha. Nilagay ko sa basket at yan po ay aking hihimayin. Lalagay po muna natin sa rep dahil hindi naman po ako magugulay sa ngayon dahil nga medyo gabi na at saka may ulam po kami na hindi kailangan ng gulay. Yan. Sinare ko lang sa inyo itong pangunguha o pag-harvest namin ng bulaklak ng alokon dahil nga po season ng himbabao ngayon. Yan. Sa susunod po, ipakikita ko sa inyo yung paraan ng pagluluto ng himbabao or alokon. Yan po.
Ito po ina-vlog ko na rin no nakaraang taon. Itong himbabawang ito or alokon. Naipakita ko na rin po ito sa inyo. Pati yung puno. Kasi yearly nga po, bumubunga ito or bumubulaklak itong ating puno ng alokon. Hindi man masyadong maraming dahon, pero nagbibigay naman po siya ng bulaklak. Marami pa po dun sa taas, pero medyo mataas na po. Baka sa susunod na lang ulit tayo manungkit or manguha ng alokon. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa pangunguha or pag-harvest ng alokon. Maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa channel ng Kabiteño Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscribers. Salamat din po sa pagpapalipad nyo sa channel namin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.